Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat at welcome pong muli sa vlog ng inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Nandito po tayo sa loob ng nursery at check po natin, monitor po natin ang ating mga seedlings. Ayan po ang ating mga white eggplant. Ayan. Ito naman po yung mga basil natin. Upong bilog. Ayan. Ginala na po ulit natin dito sa gulayan sa paralan ng ating upong bilog. Ito naman po ay mga lettuce. Ayan, oh, nag-i-sprout po sila. So ngayon po ay hagat hindi pa po masyado mainit ay magpunda ulit tayo ng mga ampalaya naman po. Ayan. So meron tayong native ampalaya at meron tayong, ayan, from Lupa program ng collaboration. Ayan, maraming salamat po. Ayan, so Galaxy Max F1. Ayan. So, punla na po natin dito. Ayan. Dahil tayo po ay nakapagpakain na ng ating mga red tilapia. Ayan. At napakain na rin natin yung mga fry na nandito. Magpunla ulit tayo. Dito muna ang ating camera para nakikita tayo. Yan, so nainit na po. Init na ang sikat ng araw. Punla tayo. Ampalaya naman tayo. Bitter ka pa. O better. Dapat better ka. So, ilagay po natin dito yung yung Galaxy Max F1 dito. Tapos dito po sa kabilang linya naman yung native ampalaya para lagyan po natin ng mga dalawang space pagitan para hindi tayo malito. Pero pag bumunga naman po yan, sigurado makikita nyo po yung pagkakaiba dahil itong mga Galaxy Max F1 ay ilan lang po yung seeds. 2, 4, 6, 8, 10. Isang dosena lang po yung seeds. Pero pag namunga po ito ay marami. So, hanapin po muli natin yung dulo. Paslant natin ilagay. Ayan. Ganyan po tayo magpunla. Yung pinakadulo po ng etong muli ng mga seeds na to kasi doon po sila magbubukas. Diyan sila bubukas. Diyan po mababasag yung kanyang seed coat para pag nasa ibabaw po mas madali siyang bumuka o mabuksan. Ayan, kayo naman po for educational purposes po yung ating itinuturo dito at hindi for kung ano-ano. Ayan. Wag po masyadong nakalubog. Dapat ay hindi masyado nakalubog. Tama lang yung dip o yung lalim ng mga buto. Wag isasagad. Ayan, so welcome pong muli sa isa na naman pong episode ng pagpupunla. Ang pinupunla po natin ngayon is ampalaya, which is ang variety niya ay Galaxy Max F1. Ayan, so lalabindalawa po yung laman ng isang sachet na yun. Kaya itanim na po natin ito dito. Ayan. Okay na po yun. Sunod naman po natin. Ito naman po yung native ampalaya. Ito yung talagang mapait. Mapait pa sa alam niyo na po yun. So ilagay naman natin dun sa bandaroon. Para ayan, mayroon siyang or lagyan natin ng isang pagitan. Isa na lang. Para hindi masayang pa yung ibang mga butas ng seedling tray. Ito po mga pechay. Ayan. Gagawin po natin sa hydro yan and then sa garden plot yung mga pechay. Sino po ang mahilig sa pechay? Paborito ko po ang pechay.
Lahat po ng gulay paborito. And then mamaya ipakita ko naman po yung paano natin paano ang paraan ng pagpupunla. Isang gulayan tips, ayan, pagpupunla tips pagdating po dun sa mga may matitigas, ayan. O yung may mga hard shell po or hard coating po ng seeds. Paano po yung gagawin natin para makatulong sa mabilis na pagkaroon ng germination. Ayan. So mamaya ko po ipapakita yun. At ang gagawin ko po doon is tawag natin ay yung tinatawag nating halaman na sigarilyas. Ayan. Yung sigarilyas po ipapakita ko sa inyo. Dahil po ang kanilang mga buto, ang buto ng sigarilyas ay medyo matigas. Meron siyang hard coat ng kanyang seeds. So, tapusin ko po muna itong sa ampalaya. Native ampalaya. So, ito po yung mga bunga pa rin ng mga native ampalaya natin last year. So, ang ginagawa ko po ay kumukuha talaga tayo ng... Ito po ay OPB. Ayan. Open pollinated variety. Kaya wag po kayong mag-alala. So, pero lumalaki rin naman po yung ating native ampalaya ng sakto sa laki. Pero mas maganda po yung medyo maliliit talagang yummy sa pakbet. Pakbet, pinakbet. Wag lang kakabet. Joke lang po yan. Joke lang yun. Ayan. Pakbet. Ayan. Masarap na pinakbet. So, ang tawag ko sa iba ay pakbet. Talagang pakbet. Sa amin naman po, ang tawag ko sa lugar namin ay pinakbet. Ayan. Sa inyo po, ano po ang tawag ng pakbet? I-comment nyo daw po dyan sa comment section. Nagutos pa. Sa comment section para malaman ko po yung pangalan ng ano ang tawag sa luto ng mga gulay na pagsama-sama. Kung yung sasabihin chop suey. Bukod po yung chop suey at saka pakbet. Sa amin po ay pinakbet. So mas marami yung ating native ampalaya. Yan. So gawa ulit tayo ng butas. Hanggat hindi pa mainit na mainit, ako po ay naiinitan dahil transparent po ang ating bubong ng ating nursery. Ayan. Lampasan ng sikat ng araw. Parang tulad rin po ito ng aming greenhouse na ang bubong po niya is UV plastic. Kaya transparent po ang tagus. Lampasan ang sikat ng araw. Yan, dyan lang po kayo. Panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. Ayan. Sigurado may matututunan kayo. Kahit konting tulo ang pawis. Impormasyon o kaalaman pagdating sa paghahalaman. Iniisa-isa po natin na para tama yung tusok natin bawat seedling tray. Kasi po pagka yung dulo, yung unang, ito pong pinakadulo na to, ang nasa ilalim, may hirapan pong bumuka o mabasag. So kapag itong nasa ibabaw, mas madali pong mababasag. Mas madaling bumuka. Ang term natin ngayon ay bumukad-kad. Ayan, pinagpapawisan talaga. Kulang pa. Mga isang straight. Tamang-tama yung init. Tapos umuulan-ulan. Sakto. Ang ganda sa panahon pa ng mga para sa pagtatanim, sa paghahalam. Siguro kasya na to. At ipakita ko naman po yung paraan natin ng paano ang pagtatanim ng may matitigas na balat na buto para makatulong sa mabilis na pagtubo, karoon ng germination yung seeds.
Malapit na tayo matapos. GI2 eh. Ayan, doon na tayo. Malapit na tayo matapos. Yan, tapos na tayo. Ay, dulo, pause. Ayan. Mamaya na nating diligin po yan. So, mamaya, ngayon naman po ay pakita ko paano yung pagpupunla natin ng may mga matitigas ay may mga hard shell. Tulad po nito. Hard coating po ng ating mga seeds. Ayan. Ito po ay sigarilyas. So, kung ano po ang tawag sa inyo, ito comment nyo po dyan sa comment section. Ano po ang tawag sa inyo ng gulay na ito? Sigarilyas. Ang tawag po dito sa Kalamba ay kalamismis. At ang tawag naman po sa aming probinsya sa Marinduque ay kabay. O, ayan. So, ang gagawin ko po dyan, dahil ito po, tingnan nyo po ito. Ayan. So, meron po siyang hard shell o coating ng seeds. Kaya, ang tendency po nito, pag hindi po natin siya ibinabad, ang ginagawa ko po dito, gulayan tips, ibinababad ko po muna yan overnight sa tubig. So, isa pong paraan yun para lumambot. Ayan, lumambot. So, lumambot po yung kanyang balat para mabilis magkaroon ng germination yung seeds. Ayan, o, di ba? May natutunan na naman kayo. Isa pa pong paraan. So, kasama po ang pagbabad natin sa tubig. Yung ganito po yung pinaka, ayan, ano ba ang tawag dito? Yung nandyan po yung pinaka dulo, yung may butas. Tutusukin po natin yan ng karayom or perdible, yung maliit lang, para dun po pumasok yung tubig. Ayan, o, dyan papasok yung tubig. So, gawin ko na po, dun po papasok yung tubig para makatulong na mabilis na tumubo yung ating mga buto. O, ayan. Sana po ay meron kayong natututunan at marami talaga po kayong matututunan sa inyong lingkod. Ang Maestro Panaderong Gala. Pagdating sa gulayan or sa mga gardening tips, mapa-garden plot man po ito or sa hydroponics. Ganon din po sa fishery arts. Ayan. So, mangingisda, magsasaka, guro, panaderong gala. So, ilagay na po natin. Ayan po yun. So, ito po yung mga buto. Diyan lang po kayo. Ayan. So, ito po yung mga seeds. Ayan. So, babalatan po muna natin. So, ito po ay produce na rin po natin. Ayan. Ito po yun. Produce na po natin ang ating gulayan sa paaralan. Dahil yung iba pong hindi namin agad na-harvest na sigarilyas or tinatawag natin kalamismis na ito po. Ayan. Ay minsan gumugulang. O yan. O nagmamature na po. So ilalagay na po muna natin overnight. So ngayon po ay ayan umaga. So bukas sa umaga ko naman po ito i-direct ilalagay natin sa seedling tray o sa punlaan. So ipunla po muna natin. Pwede na naman po sabi ko nga po may dalawang paraan ng pagtatanim ng buto ng halaman. Pwedeng direct at pwede ring transplanting. So, ang gagawin ko po dito is transplanting method. Bababad ko po muna ng overnight. Ngayon hanggang mamayang gabi, hanggang bukas po. Bukas po na umaga ay ilalagay ko naman po yun sa mga seedling tray. Ayan po. Ayan na po yun. So, ayan po. Ayan na po yun. So, ilagay po natin. So, transplant. Pag nilagay po natin sa seedling tray at punlaan, ang tawag po dun ay transplanting method. Pero kapag director na po natin itinanim doon sa mga, ayan, ito po, doon sa mga garden plot nila, yung taniman nila, yung may mga plastic mulch na naiingitan. Tulad na ginawa ko po dun sa pipino, ayan, at saka sa okra. Direct seeding method po yun. Direkta na po sila. So, ipinaliwanag ko na rin po ang advantage at disadvantages ng dalawang paraan ng pagtatanim. Yan lang po kayo. Talagang ganito ang trabaho ng inyong lingkod. So, ayan. Magtataka po yung iba na hindi pa ako
nagtuturo. Ito po yung free time ko pa po. Nakapag-prepare na naman po tayo ng ating para sa lesson. Kaya yung free time ko po ay inilalaan at ginugugol ko po muna dito sa Gulayan sa paaralan. So, mga 30 minutes before ang klase ko, babalik na tayo sa ating classroom para mag-prepare naman para sa pagtuturo. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood. Sana po ay natutunan. Kung nagustuhan niyo po ang aking reels and video, ayan, don't forget to like and share. At mag-comment po kayo dyan, ano po ang tawag. Sabi ko nga po kanina, ang tawag sa inyo ng lutong pakbet or pinakbet. Sa amin po ang tawag ay pinakbet. Ayan. Tapos, ang ano po ang tawag dito sa gulay na ito sa inyo. Sa amin po ay kabay. Ang tawag dito sa Kalamba is kalamismis. Pero, ang talagang pangalan, ang tawag ko sa kanya ay nasa bahay kubo. Sigarilyas. Sigarilyas po. Ayan. Oh. So, paaniman time na naman po talaga. So, muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Galan. Nagsasabing, pagpalang araw, ingat po tayo palagi. At huwag kalimutan po natin magpasalamat sa Panginoon. Dahil every gising is a blessing. Thank you, Lord, for all the blessings. Yan, yung paggising po natin sa umaga na walang nararamdamang anumang sakit. Ayan. Malusog tayo at ligtas ay napakalaking pagpapala na po mula sa ating Panginoon. Thank you, Lord, for all the blessings. Sa kaalaman, karunungan, at karanasan na ipinagkakaloob po sa maliit man o malaki na biyaya ay thankful pa rin. Be thankful po tayo everyday. Maliit man o malaki ang mga blessings na dumarating sa ating. Yan, kahit nga po pangit o maganda, naka-experience, yan, pagpasalamat po natin sa Panginoon. God is good all the time. Ayan. Yes, of course po. God is good all the time. Naniniwala po. Yan. Tapusin na po natin. At pawis na po ang inyong lingkod. Yan, may mga extra t-shirt po tayo. Papalit na lang po tayo para pag humarap tayo sa ating mga estudyante, ay fresh pa rin. Ayan, talagang tulo na ang pawis. Ayan, eto na po yun. Pakita ko pong muli sa inyo. O, ayan. So, ayan na po yun. Ibababad na po natin yan sa tubig ng isang araw. Ayan. Ayan na po yung mga balat niya. At ngayon naman po ay itong ating ginawang pagpupunla ng ating. Diligin na po natin. Bomba muna tayo. Bomba. Ayan. So, medyo kandang na. Ayan. So, didilig na po tayo ng ating sprayer. Tamang dilig lang po. Kapag po mga seedlings, mga butong pinunda, ito po gagamitin nating pandilig yung sprayer. Nakokontrol po natin yung pressure ng tubig. Yan o, tagaktak na ang pawis o. Ayan po talagang ganyan po tayo tuwing umaga. Papawis tayo tuwing umaga. Siyempre, naliligo tayo sa bago pumasok para kahit pagpawisan, stay fresh pa rin tayo. Oh, fresh po. Joke lang. Fresh daw po si Sir. Kaya laging tayong fresh. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nagustuhan. Kung meron po kayong mga comment and suggestion, huwag po mahiyang mag-comment dyan sa comment section at mag-suggest din po sa akin para sakali meron pa rin po akong matutunan sa inyo. Ayan. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Galan, nagsasabing pagpalang araw, ingat po tayo palagi and God bless us always. Thank you for watching. Share na yan at mag-follow na. Sa mga hindi pa po naka-follow, mag-follow na para updated po kayo sa mga reels and videos na ginagawa at ipinapakita ng inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Galan. Thank you for watching and God bless us always.